Breaking news! Kapatid pala na mayor yung kanyang kasama mga kasombreros at hindi si Catherine. Si Alden may bagong brand mga kasombreros. Kasi bago ito na endorsement na brand mga kasombreros. Grabe. So ibang level talaga si Phenomenal Box Office Cinema King. Unahin ko itong kay Alden mga kasombreros, no? Dito ay meron siyang bagong brand nga. Ito po ay as in bagong-bago. Ano siya, parang mattress or something na bed, para mga bedroom accessories, higaan and so on mga kasombreros. Hindi ko lang din alam kung ito po ay bibili siya ng higaan na mga items mga kasombreros or siya mismo ang kukuning brand ambassador mga kasombreros. Sabi dito niya Pat Kauna ng designer sweetheart mga kasombrero sa kanyang Instagram story. Naka-red ulit si Alden mga kasombrero. Sleep well tonight with the comfort of Simon's mattress. And it's more special because Alden Richards 02 loves it. Simon's is available at Kuya Sen Official. Beautiful event with Tatler Philippines. Okay. Tatler Philippines mga kasombrero. So nakatag dito yung mga kakilala ni Sir Pat Kauna. So Kuya Sen or Kuya Sen Design plus Experience Center. Iniisip ko dito baka bibili lang si Alden mga kasombrero, but correct me if I'm wrong. Kasi may ano dito may mga parang yung management ng Simon's na yun nga, no, na accessories nila ay mga panghigaan and so on mga kasaan dito. So may group picture pa nga sila kasama sina Sir Pat Kauna and the rest of the Simon's team or management mga kasombraros. So Simon's ito kung isang M lang, Simon's mga kasombraros. Pero yun, aabangan natin. Ako po ay nag-voice over ng 2 p.m. March 6 mga kasombraros. So beyond 2 p.m. baka may mga lalabas na naman na dito na mga bagong videos and so on mga kasombraros. So aabangan natin. Dito nga enjoy si Alden sa kanyang parang bumili rin yata siya mga kasombraros ng dito ng higaan o ng mga mattresses mga kasombraros. So pero no, talagang malapit-lapit na. Pero sabi niya September pa yung pagbubukas ng kanyang bagong mansyon. Pero baka furnishings na lang mga kasombraros ang kanyang gagawin dito, no? Kasi nga ay parang unti-unti na talaga siyang bumibili ng mga gagamitin sa kanyang mansion. So hindi lang siya bungalow kundi mansion na siya mga kasombraros. So dito yung bibilhin niya ay yung mga kama siguro, no? Yung mga foam, higaan and so on mga kasombraros. So yung isa nga dito ay video, no, na parang nasasarapan ng humiga si Phenomenal Box Office Cinema King. Sabi dito sa caption, at tonight's event, kahapon pala ng gabi ito, poses or Alden Richards poses by the Dream Shot studio booth with a Simon's pillow. So mga unan, no, mga kasombraros and so on. Tapos birthday pala ngayon ni Kuya RD na, no, Richard Daniel mga kasombraros. Nag-post dito ang isang admin pagbati nga sa birthday ni Phenomenal Box Office Cinema King. So okay, wait, parang kahapon pala ito, no? Parang kahapon yata yung birthday niya mga kasombraros ni Kuya RD. Nga, March 5 yung birthday ni Kuya RD kasi one day ago pinost niya Chard Fulkerson mga kasombraros. So pero yun, no, kahit late ay happy birthday pa rin. May mga pictures dito na pinost ang isang admin kasama si Alden, no, of course, at ang kanyang kuya RD na sobrang mahal na mahal ni Phenomenal Box Office Cinema King ang kanyang kuya kasi siya family oriented talaga siya mga kasombraros. So kung kaya
dito, anything na related sa kanyang kuya, ay talaga, kasi bihira na sila nakakapag-usap eh. Yun yung nasabi niya nung nakaraan mga kasembreros, bihira na sila mag-usap kasi nga sobrang busy nila pareho. Tapos, 16 hours ago, pinost ito ng Daily Showbiz PH. Ito nga yung inaabangang, ang daming likes sa 254. Ito nga yung inaabangang pasabog na wax figure na Madam Tussod mga kasombrero sa Hong Kong. 16 hours ago, Catherine Bernardo pasabog kauna-unahang batang Pinoy celebrity na may wax figure sa Hong Kong. So, pinakabata, yes, pero hindi siya yung pinakauna mga kasombrero. I think Manny Pacquiao na Pilipino ang pinakauna mga kasembreros. So, sina Manny Pacquiao, Lea Salonga, Catriona Gray, Pia Wurtzbach, at siya nga, parang si Ann Curtis, tapos siya yung panghuli mga kasembreros, pang-anim, no, si phenomenal box office ni McQueen. And yun nga, siya yung pinakabata na gagawan ng wax figure mga kasembreros. So yun po. Tapos next item natin, ang cute ng ginawa dito ni Jason Starr. Yung blue nga na outfit ni Ma'am Catherine na parang Korean sa Korean student ay pinost niya, Jason Starr, 18 hours ago. Viral outfit ni Catherine, love na love ng netizen. Pero inedit lang ito mga kasembreros, no? Na kunwari ay si Jason Starr ay magkasama sila, no? Parang nagpa-heart sign mga kasembreros ng kanilang kamay. 123 likes or reactions mga kasembreros. So si Jason Starr na solid din po mga kasembreros. Tapos pinost ito ni Ma'am Naybara, no, sa kanyang Facebook page, KFC wallpaper Kath Emilio, Adi at JK. Okay, si Adi pala yung isa dito mga kasembreros. So kasi 'di ba sila yung yung endorsers, no, faces ng KFC mga kasembreros. Kenny Rogers Fried Chicken or Kentucky Fried Chicken. KFC, no, mga kasembreros. Talagang dito nakaka-amaze kasi ang KFC ay si Catherine lang yung ni-retain nila na endorser nila through the years. Medyo hiniwalay nila si Daniel Padilla mga kasembreros na original na endorser na Kathniel mga kasembreros. Tapos ito na nga major item tayo. 1 hour ago mga kasembreros, si Mark Alcala and his sister, not Catherine. So hindi si Catherine ang kanyang kasama mga kasembreros. Ay nako po, hindi mo na alam yan kung ano yung totoo. Ito naka-white ay hindi si Catherine mga kasembreros. Inedit lang siguro nila talaga yung video na ito, no? Kasi ito talaga yung tunay na ang kasi doon yung sapatos ni Kath, parang hindi siya mahilig sa ganung uri ng sapatos mga kasembreros. So sabi nila sister daw ni Mayor Alcala mga kasembreros. Pero yung mukha kasi gusto ko rin kasi makasigurado pero yun talagang fake siya mga kasembreros, no, na hindi si Ma'am Catherine yung nasa video mga kasembreros. Kasi yung sabi ko ay dito yung tunog ng mga tao, dapat yung mga boses naririnig mo, yun wala puro music yung naandoon mga kasembreros. So nung nakaraan, di ba, talagang nung unang spotted sila, akala natin ay totoo talaga mga kasembreros, pero hindi pala, kasi akala mo ay parang totoo talaga siya. Hindi ko alam kasi dumadami na ngayon ang mga AI tools, yung mga iba't ibang mga apps na ginagamit sa cellphone mga kasembreros, which is para sa akin talagang delikado rin minsan na nagagamit sa masama, nagagamit sa iba yung motibo mo ba, no? Sabi ng mga tao, busy si Ma'am Catherine sa shoot ng Someone Someday, tapos si Mayor din ay sa Lucena, no, parang sabi nga isang netizen kanina, imbis na magtrabaho ay inuna yung kasi working day mga kasembreros. So imbis na magtrabaho ay iba-iba yung inaasikaso mga kasembreros, kasi nga public servants sila. So kung may mga may mga concern ang mga taong especially mga taga Lucena ay priority dapat yun, no,
ng isang public servant, mga kasambreros. So talagang tao dito ay mga tao ba naman ngayon ay inform talaga. So ito lang talaga yung kinakaano minsan na edited na siya masyado, na hindi na siya kapanipaniwala. So delikado kasi anong paniniwalaan natin? So di ba parang nawawala na yung truth or fact ang mga kasambreros kapag ginagamit na sa hindi tama. Kung pa sumusobra ng mga kasambreros ba? So, pero kayo hindi ko kayo pinipilit na maniwala, mga kasambreros. Tapos ito, 16 hours ago, sabi nito kay Alden, no, grabing puri niya. Gwapo na, mabait pa. Alden Richards, mga kasambreros. Tapos, pictures ni Alden dun sa kanyang Vivo X300 na bagong post, yung picture na isa. Tapos yung isa naman ay sa Stars on the Floor niya na outfit nung Sunday, mga kasambreros. So, sabi niya, gwapo na, mabait pa. Of course, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Friday na naman ngayon. Tapos Sunday na naman. Grabe. Parang kailan lang nag Stars on the Floor. Ay, Stars on the Floor na naman, mga kasambreros. Sobrang bilis ng panahon. Ang bilis nating tatanda rin ito. Mga kasambreros at mga Cathinatics. Pero yun, hindi natin control ang oras at panahon. Only God can. Tapos ito, si Jason Starr, Soiti, 12 hours ago. Ginaya niya yung picture ni Alden, mga kasambreros. So grabe, no? Grabe yung mga apps na ginagamit talaga ngayon, mga kasambreros, sa mundo ng AI, Artificial Intelligence. Kaya mong gayahin, no? Mukha lang yung itatapal mo, o parang basta siguro magkukuha sila ng picture ng artista na gusto nilang kuhain, or parang gusto nilang gayahin, tulad ng Catherine, for example. Tapos kukuha sila ng video na, for example, magkasama, or tapos sabi rin ng iba, wala man ang holding hands, para magkaibigan lang, sina Mayor Mark Alcala at saka si Catherine Bernardo, mga kasambreros. So, di ba parang pagka magjowa, di ba dapat nag-holding hands or something na may sweet moments, mga kasambreros. Pero yun, wala no? Talagang parang naglalakad lang sila na parang normal na mga tao, mga kasambreros. At naka-mask din parati. Tapos yung isa pa, napansin yung pagpasok nila sa elevator, ay sabi ng isa ay lahat sila may may ice cream, no, something like that, mga kasama. Na late ko rin napansin yun, na yung ice cream pala ay lahat sila parang di ba sa app kapag effect lang siya ay sa cellphone, mga kasambreros, kapag effect parang effect lang siya, malalagyan din yung iba. Kunwari effect mo pangit ang mukha, o parang aso yung mukha. So tapos yung ma-recognize ng app doon sa cellphone mo ay mapapalitan din ang mukha nung gusto mong palitan, mga kasambreros. So parang ganito yung nangyari dito sa kay Kath, mga kasambreros. So kagaya nung kay di ba, kay Karen Alfaro. So naka-holding hands na sila. Pero yun po ay edited na malinaw, mga kasambreros, na sila po ay parang nag-iiba-iba naman. Basta ang credit ay kay Karen Alfaro. So na yan, dito edited na yan, mga kasambreros. So nag-iiba na yung galawan, naka-holding hands na kunwari, na at saka itong pagpasok sa elevator ay wala ng tao. Sa unang video ay merong tao, tapos sa pangalawa wala na. Ay nako po, talaga, mga kasambreros. Mahirap na ngayon dito maniwala agad-agad. Not unless na meron nga confirmation from Kath or from Mayor, mga kasambreros. So bakit mga tao sabi niya, ba't kasi nagmamask, no? Bakit kasi nagmamaskara pa? Or may takip yung mukha, mga kasusurang bibig, kung talagang alam mo yun, matapang sila, mga kasambreros. And dalhin ni Mayor Mark Alcala si Kath, mga kasambreros, sa paligan ng basketball dun sa Lucena para maniwala na agad tayo, mga kasambreros. Pero yun po, no, hanggat wala ay hindi tayo maniwala, mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kath din items, mga kasambreros, at saka kay Mayor Mark Alcala, no. Tapos bukas or sa next vlog natin
ay may pasabog ulit tayo mga kasembreros, no? Regarding naman kay Mami Min at kay Alden mga kasembreros. So, yan lamang po, and pakinggan po natin ang salita ng Panginoon at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Medyo masakit ang ating Word of God mga kasembreros, pero kapupulutan natin ng napakagandang aral. Ang title po ay Pinalaki Ngunit Kinontra or Kumontra mga kasembreros. Isaiah chapter 1 verse 2, pinakaunang chapter sa Isaiah, Hear, O heavens, and give ear, O earth. For the Lord has spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. So, ito yung nagsasalita po ang Panginoon dito mga kasembreros sa pamamagitan ni Propetang Isias o ni Prophet Isaiah mga kasembreros. Naranasan po ba natin yung tumulong tayo pero in the end, minasama pa tayo nung tinulungan natin? Okay? Maganda naman yung intention natin, yung motibo natin, and yet ay tayo pa yung ginawang masama. Okay? Kunwari, nag-alaga tayo ng bata, or nung lumaki na ay naging rebelde, no? Parang naging swail pa at saka kinontra tayo. Tapos may mga times na yun, no, tumulong tayo pero tayo pa yung ginawang mali mga kasembreros. So masakit yun, no? Kasi parang naging guardian ka, ikaw na yung mabuting loob sa tao. Tapos sa huli ay ikaw pa yung mali, no? Ikaw pa yung parang kinontra, nagrebelde pa sa iyo, no? Naging pasaway pa siya mga kasembreros. And it's definitely one thing na parang reality, one of the realities, one of the saddest realities ng buhay na nangyari, no? Although hindi naman hindi naman siya kadalasan o hindi naman masyadong marami ang gantong instances, pero nangyayari po siya, no, sa realidad ng buhay mga kasembreros. And isa ito sa pinaka-painful na moments siguro sa isang tao na parang nagpalaki ng isang bata or binigyan niya yung lahat-lahat niya, sinuportahan niya yung isang individual, and yet yung kaibigan for example, and yet tinraidor siya. So parang ganoon mga kasembreros, no, ang akala mo nga best friend mo ay tatraidorin ka pala at saka titirahin ka patalikod mga kasembreros or palihim. So masakit yun, no? Betrayal yun mga kasembreros, no? So parang ganun yung nangyari dito kay Lord mga kasembreros. Siya ay galit, no? At nagre-remind sa mga tao sa Israel, yung kanyang mga piniling tao, na parang pinalaki niya, inalagaan, no, naging spiritual father or spiritual parent si Lord mga kasembreros sa bansang Israel, and yet nung lumaki na sila ay nagrebelde, no, laban sa Diyos mga kasembreros. Kung kaya yung galit, no, yung puot ng Diyos dito mga kasembreros ay pinapasabi niya sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, sabihin mo sa mga tao, no, talagang tinawag pa niya dito, Hear, O heavens, sabi niya, and give ear, makinig kayo, O earth, no, yung buong mundo, buong tao, buong sangkatauhan, makinig kayo, for the Lord has spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. This verse highlights God's deep disappointment with the people of Israel who have consistently rebelled against Him despite all the blessings and protection He has provided. So yun siya, no? Parang sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-alaga sa kanyang bayan or sa kanyang piniling bayan ay nagrebelde, no? Kumaga nagsuway pa sila sa utos at sa kagustuhan ng Panginoon mga kasembreros. Ano yun parang it's a sort of disappointment and parang discouragement mga kasembreros na kunwari, no, yung isang tao o kapatid mo o anak mo for example, pinag-aral mo hanggang sa makatapos, tapos pala hindi pa nakatapos ay nag-asawa na. So disappointment mga kasembreros. So through this lament, God expresses His sorrow at the ungrateful and disobedient behavior of His chosen people. He calls out to them, hoping that they will realize the error of their ways and turn back to Him in repentance. So God was expecting people, no, to go back, to turn to Him, repent mga kasembreros, magsisi sa kanilang mga kasalanan, so that His wrath will be removed or vanished mga kasembreros. Imagine the hurt and sadness God must feel when His own people reject His guidance and choose to follow their own desires. So ang ano kasi, kunwari, di ba anak mo,
bilang ikaw bilang parents ay pag pinagsasabihan mo sila para sa kanilang kabutihan and yet hindi nila sinunod, kinontra pa nila. Kunwari, sabi mo, mag-aral ka na mabuti o hindi sila nag-aral. Bagkus ay nagbarkada, nag-cutting classes. So ang ending, naging magulang, no? Nagkaasawa o nagbisyo or naglanding sa hospital. Pag sinabi mong ganto ganyan, tapos opposite yung sinabi ginawa ng anak mo. So it's kapag grabe yung disappointment noon mga kasambreros or discouragement. Kapag tayo po ay sinalungat ng ating especially na mga parent, mga kasunod, sinalungat sila ng kanilang mga anak. And ganito kasi nangyari, no? God was the father of Israel. Naging tatay siya, naging foster parent, mga kasembreros. Ang Diyos na ginawa niya ang lahat-lahat. He saved them, He delivered them from their enemies, He provided them with the blessings in abundance. He took care of them like a hen, no? Parang chicken, and then protected them from any danger or harm. And yet they rebelled against God, mga kasembreros. So the Israelites' rebellion not only breaks God's heart but also disrupts the relationship He seeks to have with them. Through this verse, we are reminded of the importance of staying faithful and grateful to God, even in the face of challenges and temptations. God's call for repentance is a loving invitation for Israel to reconcile with Him and experience His forgiveness and restoration. So yun siya, ang Diyos kasi nag-aantay lang yan no? Kapag tayo po ay sobrang busy sa ating mga buhay-buhay, tapos wala tayong panahon sa Kanya, and of course, no, kapag tayo po ay nagsalungat ay masakit yun, kasi sino ba naman ang gusto na salungatin ka at saka i-oppose ka sa alam yung kabutihan, ang isang kuya, ate, guardian, parent, no, or kaibigan mo na nagsasabi sa'yo na nagpapaalala na ganito dapat para sa ikabubuti mo naman yan, tapos sinilungat ka, di ba parang talaga nakaka-offend, no? Nakaka-disappoint yun, mga kasembreros. Tapos pag nasaktan na naman siya, babalik din naman sa'yo. Kunwari, may mga kaibigan kang ganun no? Yung parang pinagsabihan na nung una pero ginawa pa ulit, tapos pag nasaktan, na broken hearted, ay sa'yo rin naman pupunta, sa'yo din naman hihingi ng tulong or hihingi ng accompaniment na samahan mo ko, down na down ako. Kasi na broken heart, tapos pag niyaya na naman nung nakasakit sa kanya na boyfriend or girlfriend, for example, tapos gano'n na naman. So may mga ganun, no, tipo na pag pinagsasabihan mo na ganito ang gawin mo para sa ikabubuti niya, pero ang ending ay hindi niya pa rin ginawa, no? Opposite pa rin din sa advice mo or sa reminder mo. So ang ending, so yun din yung nangyari, no? Parang ganoon, mga customer. So parang sa'yo, kahit na maliit lang yun na hindi niya ginawa, masakit pa rin, no? Kasi hindi kanya sinunod, and ikaw pa yung tinatakbuhan niya kapag siya ay nangailangan at saka nangailangan ng tulong, mga kasembreros. The timeless themes of rebellion and redemption depicted in Isaiah chapter 1 verse 2 remain relevant today, serving as a poignant reminder of the consequences of staying from faith and values. Just as Israel turned away from God, individuals may also find themselves distant from their spiritual roots, prompting a call to self-reflection, repentance, and reconciliation with God. So, napaka-relevant ito, mga kasembreros, kasi kahit saan mo dalhin itong salita ng Panginoon, mga kasembreros, timeless kasi ito. Kung ito po ay applicable noon, thousands of years ago, ay applicable siya hanggang sa ngayon, and then sa mga susunod pa mga panahon, mga kasembreros. So ganun po ka relevant at applicable, mga kasembreros, ang salita. Timeless mga kasembreros, ang salita ng Panginoon. In conclusion, Isaiah chapter 1 verse 2 stands as a profound testament to God's enduring love, the consequences of staying from His path, and the invitation to restore broken relationships. By contemplating this verse and its implications, individuals are encouraged to acknowledge their failings, seek reconciliation with God, and embark on a journey of spiritual renewal and growth. So ganun siya, tayo po talagang we should always desire reconciliation with God. At times we fail, nadadapa tayo, nagkakamali tayo because we're not perfect human beings, we're subject to human error. Ang mahalaga kasi dito, we turn back to God. Now, we don't turn away from God, but we turn back to Him, no, closer and closer, mga kasembreros, not farther and farther. Ang ginagawa kasi ng mga tao, pag nagkasala sila,
they feel the guilt, no? Parang nagigilty sila, so hindi na sila bumabalik sa Panginoon. So they turn away from God and then do their own desires, no? Gawin nila ang gusto nila, ganito ganyan. So wala na silang panahon sa Panginoon, wala na panahon sa Biblia, wala na pa sa panalangin. So imbis na maging better at maka-improve sana yung challenge na kanyang na-experience ay lumala, no? Kasi yun ang reason bakit may mga sakuna, bakit may mga problema, tragedy. So ang reason doon ay para mas lalong lumapit ang tao sa Diyos at humingi ng tulong, tawagin ng Panginoon, and then manalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya lalo. So hindi yung may problema ka, lumayo ka pa lalo. So baliktad mga kasembrers ang solution na ginawa mo. So, hindi siya solution, kundi dagdag pa siya doon sa problema. Yung iba naglalasing, di ba? Kung may problema, maglasing, magwalwal, sorry po sa term. Ang ending, sumakit ang ulo, sumakit din ang bulsa. No, kasi naubos ang pera, mga kasembrero, sa mga alak at inumin. God expresses disappointment with these people for not listening to His guidance in Isaiah chapter 1 verse 2. So yun po, no, sa ating final thought or sa application natin ay reminder po ito sa atin, no, na ang utos ng Panginoon ay hindi dapat sinasalungat, bagkus ay sinusunod, mga kasembrers, because may blessing naman, no, sa pagsunod, mga kasembrers, at may consequences sa pagsuway sa ating Diyos, mga kasembreros. So as simple as that, no, there is a blessing in obeying God, and there is a consequence in opposing or making a rebellion against God, mga kasembrero. So when we take the time to truly listen to God's guidance, we open ourselves up to receive His wisdom and blessings. So no? Wisdom, napakahalaga nito, mga kasembrero. Kami pa ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya po kami ng wisdom, ng skill, ng talent, especially sa content making or sa vlogging, mga kasembreros. So yun po, no? So napakaganda ng Psalms chapter or Isaiah chapter 1 verse 2, mga kasembreros. So masakit, no? Pag tayo ay may tinulungan, may pinalaki tayo, may sinuportahan tayo, and yet ay kumontra or nag-oppose sa atin. Pero at the end of the day, it's our relationship to God that matters, mga kasembreros. Alright, salamat sa Word of God, ha? No, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at obedience sa kagustuhan at utos ng Panginoon that brings blessing sa ating buhay at pamilya. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you all.